Hala, ang dami mong nainom. Miss Cheng, ako po yung driver na hinir nyo. Tara na, sakay na tayo. Ihatid mo ako sa Kaiser Hotel, room 311. Ha? Diretso sa kwarto. May probleme ba? Walang problema. Tara na. Dahan-dahan. Miss Cheng, dahan-dahan. Aray, nasa hotel ka na, uuna na ako. Hoy, Hoy gwapo, wag kang magmadaling umuwi. Hindi pa kita nababayaran. Miss Cheng, lasing ka na, magpahinga ka muna. Kita-kits na lang. Nasa kabilang kwarto ang target. Si Cheng Jiao, hindi pa nabibigo. Hinto. Ginoo, malayo ka masyado. Nakikita mo ba kung sumayaw? Mas maganda kung sa banyo tayo. Bukas ang shower. Sayawan kita ng mag-isa. Diyan ka lang tumayo at sumayaw. Kung hindi, hindi ka makakaalis ngayong gabi. Anong ginawa mo sa akin? Hola, chikiting. Huwag kang magmadali, nagsisimula pa lang to. Binigyan lang kita ng gamot, yang babaeng yan. Akala Montag makit Montag ako? Panaginip. Ha ha ha. Huwag mo akong gagalawin, mamamatay ka. Aray, astig. Gusto ka o, tu. Listen. Gagawin kong. Panoorin ng buong mundo ang sikat mong artista, sa akin. Ha ha ha. Saan galing, Tonggagong, tu? Nakikialam ka, papasukin kita, pero hindi ka nalalabas. Ngayong gabi na ang huli mo, Ineng. Enjoyin mo. Obo, nach onhas ko, ipapakita ko sa'yo. Kanina, sinong sinabihan mong masama? Ano NG Balak Montag? Alam mo ba, ang kuya ko ay si Shie, ang pinakamalaking supplier sa ilalim ng lupa ng Jeshao. Kapag hinawakan mo ako, wala kang lupang paglilibingan. Nagbabanta ka pa? Si Shai. Pasensya. Hindi ko kilala. Huwag kang lalapit. Sino ka ba talaga? Ag, Lalapit ka pa, papatayin kita. hirap ka nga lang maglakad, papatayin mo ako. Pero, yung sayaw mo kanina, ang galing. Yung kalbo, bayad na yun sa sayaw mo. Hoy! Ang ganda mo pala talaga. Bastos. Ang kapatid kong babae. Siya pala. Bay. I-check mo si Janfei. Ang kanyang mga bakas. Putangina mo, huwag kang magpangga, kung gusto mo. Ang proyekto ng G Group. Dapa ka sa mesa, ibaluktot mo ang likod mo. Gago ka. Sasabihin ko sa'yo, nagbibenta ka na, huwag kang magpanggap na malinis. Itikman mo ang aking malakas na gamot, samahan mo ako ngayong gabi. Para masaya tayo. Ang Bango Montag. Sabihin mo, gusto mo bang maging snow cake o puff ngayong gabi? Pakawalan mo siya. Kuya G. Hindi na kaya. Kuya G. Ipagkakatiwala ko sa'yo ang kapatid kong si Yunfei.
Kuya G, tibayan mo. Ang buhay ko, ikaw ang nagligtas. Kailangan kong mabuhay para maibalik kita. Para ipaghiganti ang mga namatay nating kapatid. Sige, pangako ko, pero kailangan mong tibayan. Kuya G. Sino itong pulubi? Walang naghahanap ng driver dito. Umalis ka na. Gusto mong mamatay? Humarap ka, PA? Ta. Patayin niyo siya. Ako ang bahala. Oo. Kung gagalaw ka pa, ako mismo ang papatay sa'yo. Mamatay ka. Barilin Montag ako. Ta ako nishi. Barilin Montag ako. Huwag mong isipin na isa kang driver lang. Kahit malakas ka, may 100 paraan ako para patayin kayo. Aray. Aray. Makipagkumpetensya sa akin sa background at resources. Hindi mo kaya. Baliv. Ang baril na ito ay para kay Miss J. Huwag mo na akong makita ulit, umalis ka. Tara, Miss J. Miss J, dahan-dahan. Tara, tara. Hoy, Miss J. Hoy, manyak! Hoy, bakit ka sumisigaw? Ikaw ang unang lumapit kagabi. Pero huwag kang mag-alala, pananagutan kita. Walang hiya ka. Anong ibig mong sabihin? Kunin mo ang perang ito, sapat na para sa 10 taon mong pagdadrive. Huwag mong sabihin ang nangyari ngayon. Hindi ito maganda kagabi. Tumigil ka. Umalis ka na. Sige, aalis na ako. Mas mabuting itago mo ang card na yon. Baka malikas ka nito balang araw. Umalis ka na. Mag-usap na lang tayo mamaya. Umalis ka. Nanay, tatay. Huwag mo akong tawaging nanay. Walang utang na loob. Hindi mo alam kung sino si Wang She? Ong tapong mo. Bihisan mo na yung sarili mo. Pumunta ka at humingi ng tawad. Tandaan, maging masunurin ka. Alagaan mo ng mabuti si Wang Xiao. Tiyak na angat ang pamilya natin. Nanay, si Wang Xiaoyang ang walang hiya. Hinaharangan ang proyekto natin para lang mapasa kanya ako. Tanggang bata ka. Isang karangalan na napansin ka ni Wang Xiao. Paano ako nagkaroon ng isang tangang anak na tulad mo? Tama. Maaming nagmamakaawa kay Wang Xiao. Pero hindi niya sila pinapansin. Binigyan ka ng pagkakataon na paglingkuran si Wang Xiao. Isang malaking biyaya ito para sa iyo. Makinig ka. Parehong lalaki at babae, ganyan lang talaga. Bihisan mo na yung sarili mo. Paglingkuran mo ng mabuti si Wang Xiao. Tiyak na magiging maayos ang buhay natin. Tama. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Gayon na. Dapa ka sa mesa at pasayahin mo ako. 1 bilyon agad ang mapupunta sa iyo. Mawawala na rin ang problema kagabi. Ang yaman talaga ni Wang She. Haha. Ano pang hinihintay, Montag? Narinig mo ba? Paglingkuran mo ng mabuti si Wang Xiao. Makukuha natin ang 1 bilyon. Ha ha ha. Huwag mo akong pilitin. Pinakain kita at pinalaki, tapos ganyan ang gagawin mo? Dalian mo ako. Ano ang ginagawa ninyo? Ano? Hindi ka na pwedeng magmatigas ngayon. Huwag mong sirain ang oportunidad ng pamilya natin. Huwag kang kikilos. Ibinebenta ninyo ako para lang sa 1 bilyon? Mga hayop kayo. Umalis ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Yan ito ah. Linisin mo ang basurang ito. Teka. Nandito ako para ihatid ang kontrata kay John Fay. Hahaha, Zandali, gusto kong makitan gayon. Walang kwentang tao. Anong kontrata ang maibibigay mo? Isang tawag lang. Makukuha ng pamilya G ang 500 milyon. AMEA, panaginip lang, umalis ka na, baliw.
Nagpapasalamat ako sa tulong mo. Pero napakalaki ng halagang ito, isa ka lang na driver. Hindi mo talaga matutulungan. Hindi ka pa rin nagbabago, napakabait mo pa rin. AMEA, naglakas loob ka sa harap ni Wang Xiao. Nagsasalita ng kung ano-ano, talagang baliw ka. AMEA, isang tanga, huwag kang magpanggap dito. Sasabihin ko sa iyo, hindi na kailangan pang kumilos si Wang Xiao. Maniwala ka o hindi, tatawag ako ng tao ngayon, babaliin ko ang mga binti mo. Teka, 500 milyon lang. Darating na agad. Diyan. Bigyan ng G Group ni John Fei ng order na 500 milyon. At gusto ko sa loob ng 2 minuto. Pumunta ka rito agad. Ang loko-loko Montag talaga. Isang hamak na driver. Magtuturo PA kay Boss Chen. Tatawag ako ng tao ngayon, babaliin ko ang mga binti mo. Para kay Wang She, Ziege. Wala na akong oras para sa kalokohan mo. Tatawag ako ng tao ngayon. Si Jiun Fei at ang aking mga kaibigan. Paglaruan ng mabuti para makita mo mismo, tao. Hala, Sino ang may lakas ng loob na galawin si Ji Huo? Hindi ba ito si Chairman Chen ng Dijin Group? Anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Oy Chairman Chen, sana sinabi mo ng maaga. Ako na mismo ang sasalubong sa iyo. Ay Chairman Chen, halika, manigarilyo tayo, umupo ka sa itaas. Mga walang mata. Kumain ba kayo ng tapang ng oso at leon? Naglakas loob kayong bastusin si Ji Huo at BBG. Ayaw nyo na bang mabuhay? Ji Huo, huli na ako. Nabalak ha. Mga walang hiya, hindi pa kayo lumalapit. At humingi ng tawad kay Ji Huo, at mangako na hindi na kayo gagambala kay Ji Huo at BBG. Ako ang panganay na anak ng pamilya Wang. Hinding-hindi ako. Hihingi ng tawad sa isang taong walang ina at nagmimina. Sa susunod na buhay na lang. Ikaw ang walang inang hayop. Mukhang ayaw niyong manatili sa Hangzhou, mga Wang. Kung hindi kayo luluhod para humingi ng tawad, alisin ko lahat ng aktibidad ng Wang Group at ipapahukay ko kayo sa minahan. Ginong Huo. Ako ang bulag at walang utak. Ito ay, Susi ng Rosas Manor, pa sa inyo at kay Binibining G. Maliit na handog lang. ito ang pinakamahal na manor sa Hangzhou. Chairman Chen, gusto mo ba ang anak ko? Chairman Chen, basta gusto Montag, walang problema. Ipapadala kayo siya sa bahay mo, sa kama mo, para alagaan ka ng mabuti. Walang kwenta itong batang ito, pero magaling sa kama. Gagawin kanyang masaya at komportable. Sobra na kayo. Ako ang bahala sa pag-aasawa ko. Kasama ko na si Ho Jun. Tumigil ka, walang utang na loob. Si Chairman Chen ay may trilyon na yaman. Pagtabihin ka sa kama ni Boss Chen, napakalaki ba ng hira kapag iniwan mo ang G family? Wala ka na. Kayong, 2 mukhang pera. Nakakadili talaga. Kayo ay 2. Hayop na mas masahol pa sa baboy at aso. Gusto mong mamatay? Bastos. Ayong 2 ang dapat mamatay. Kung may gagalang pa kay Ginoong Huo, papanawin ko kayo sa Hangzhou. Paumanhin Boss Chen. Mali kami, hindi na namin ulitin. Lumayas na kayo. Oo, Ziege. Lao Chen, tulungan mo ako sa isang bagay. Ayo po ay wargod. Sabihin nyo lang ang gusto nyo. Imbestigahan mo ang smuggling ng mga armas sa Hangzhou. Hanapin ang taksil noon. Huwag kayong mag-alala. ito ay pansamantalang kasunduan sa pag-aasawa. Pirmahan mo. Bibigyan kita ng 500 ni bawat buwan. Ito ba ay allowance? Huwag kang mag-akala. Mula ngayon, ikaw ang tagapag-alaga ko. Sa publiko, mag-asawa tayo. Pero sa totoo lang, amo at empleyado lang tayo. At isa pa, walang pahintulot ko. Huwag kang papasok sa kwarto ko. CJ, Bukas may bidding, samahan mo ako. Saig boss, Oy, tigil. Hindi ka pwedeng pumasok. hindi ka pwedeng pumasok. Bakit? Ito ay utos mula sa itaas. Hindi mo ba tiningnan ang sarili mong kahabag-habag na itsura? Alam mo ba kung anong lugar ito? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba naiintindihan? Ikaw pa ang gustong pumasok sa Haidu Club? Sa susunod na buhay na lang, basura ka na walang gustong kumuha. Ikaw na naman, hayop na nakadamit ng tao. Asawa ko si Ho Jun, magsalita ka ng maayos. Ay naku.
Ang ganda talaga ni G. Maganda at mabait ang puso. Ginamit mo ang sarili mong katawan para tulungan ang isang taga-dumi. Kapag kumalat ang balita, talagang kahanga-hanga. Ikaw, Kung talagang gusto mong pumasok, pwede rin. Hiwalayan mo ang taong itong si Huo. At sumunod ka sa akin. Kung maganda ang mood ko, baka maawa ako at isama ka. pwe. Hayop ka, panaginip mo lang yan. Babae ka talaga, ayaw mong tanggapin ang kabaitan ko. Ano? Putangina Montag. Huwag mong galawin ang babae ko, mukhang hindi mo alam. Kung paano isulat ang salitang kamatayan. Hayop ka, sobrang bait ko sa'yo. Ano? Sabihin ko sa'yo. Ang nag-organisa ng bidding na ito ay matagal ng kaibigan ng aming pamilya Wang. Isang tawag lang, mawawalan kayo ng karapatang sumali sa bidding. Wang Xiaoyang, ikaw talaga, taksil. Ngayon mo lang nalaman ang takot? Kayo dalawa, lumuhod kayo ngayon at tiklupin ang ulo ninyo ng 3 bises. At dumaan kayo sa pagitan ng mga hita ko. Baka isipin kong patawarin kayo. Utangina mo, panaginip mo lang yan. Isang maliit na bidding lang ito. Kung makakapasok ka o hindi. Isang tawag ko lang yan. Ha ha ha. Tanga ka talaga, natamaan ka na ng kabayo sa ulo. Mukhang malubha na talaga ang sakit mo. Akala mo talaga ang galing-galing mo? Isa ka lang basurero. Mas may silbi pa ang aso sa kalsada kaysa sayo, magpagamot ka na lang. Huwag kang magyabang, baka maubos ang mukha mo sa kahihiya. O Jun, huwag kang magsalita ng basta-basta. Tungkol sa bidding, may iba akong paraan. Yunfei, maniwala ka sa akin. Sige, lumabas ka na. Yunfei, nais ko na lahat tayo na lang. Maghintay na lang tayo na salubungin tayo papasok. Nagmamalaki ka pa, tingnan natin kung hanggang kailan. Kung talagang makakapasok ka, ituturing kitang ninuno sa harap ng lahat. Sige, yan ang sinabi mo. Ako ang nagsabi. O manhin, Jiho, kanina ay hindi namin kayo inasikaso na maayos. Sama kayong dalawa sa loob. Hay, sa kanyang kawalang kwenta. Paano siya makakapasok sa aming bidding? Hintayin Montag ako. Walang kwentang tao. Kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Ngayon, hindi ka makakaalis ng buhay sa hotel na ito. Yunfei, tara na rin tayo sa loob. Kaya pala may kakaibang amoy mula sa malayo. Ikaw pala yung mabahong minero, kahit nakadamit ka ng tao. Hindi may tatago ang pagiging dukha mo, nakakadiri talaga. Yunfei, wala ka talagang hiya. Dinala mo pa, tong walang kwenta dito. Ang lugar na ito ay para sa mga mayayaman, hindi sa kahit sino. Pwede lang pumasok, ikinahihiya ka ng pamilya G. Isang insektong dapat lang sa kanal. Ikaw lang, Yunfei, ang may gusto sa kanya. Wala kaming ikinahihiya, kami ay marangal. Ang tunay na ikinahihiya ng pamilya G ay kayo. Paano nagkaroon ng tulad mo sa pamilya G? Walang hiya at reda, ngayon. Dapat kang makipaghiwalay sa walang kwentang ito. At takasalan si Wang Xiao. Kung hindi, itataboy ka sa pamilya. Sinabi ko na, hindi ako magpapakasal kay Wang Xiaoyang. Sa walang hiya at hayop na yun. At hindi ako makikipaghiwalay kay Ho Jun. Ngayon, papatayin kita, Zaloka. Ang sino mang gustong saktan si Yunfei. Hindi ko siya papayagang mabuhay pa. Sino ka para takutin ako, walang kwenta ka. Tignan Montag nga kung ano ang kaya Montag. Akala Montag ta ka. Sige, subukan mo nga ako. Hintayin Montag ako, alis na, HMPH. Maligayang pagdating sa auction ng Haido International. Multinational project, ngayon ay magsisimula na ang auction. Opisyal na magsisimula. Ito ay auction para sa Hedo International Multinational Project. Ang starting bid ay 200 milyon, maaari nang magbid. Ikuzon milyon. $220 milyon, ngayon ay 220 milyon. May nach Wefer Bobo, 500 milyon. 500 milyon, ngayon ay 500 milyon. Mga maliliit na pamilya, kayang makipagkumpetensya sa Wang family? Mukhang ang proyektong ito ay para kay Wang Xiaoyang. Hindi natin siya kayang talunin. Yunfei, huwag kang mag-alala. Titiyakin kong makukuha mo ang proyektong ito. 500 milyon, isang beses. 10 bilyon. Tang Stern. Talagang wala kang hiya sa pagtawad. Mukhang hindi mo nga alam itsura ng 10 bilyon.
Kapag hindi mo maibigay ang 10 bilyon mamaya, umiyak ka na lang. Sinong nagsabing hindi ko kayang maglabas ng 10 bilyon? Walang password at limit ang card na to, swipe lang ng swipe. Dapat mong tingnan sa salamin ang itsura mong pobre. Nagpapanggap ka pang mayaman, nakakahiya ka. Tama. Isang black card lang ang meron sa buong Sina. Ikaw pa talagang hampas lupang, to ang makakapaglabas niyan? Hojun, totoo ba talaga yung card na yan? Siyempre totoo yan, relax ka lang. Nagpapanggap ka pa. Ang kapal na mukha mo parang peder. MG Egad, Palayasin Neo, 2. Tigil. Ginoong Huo, totoo po ang card na ito. Binabati kita sa pagwagi mo sa proyektong ito. Paano nagkaroon ng black card? Yang basura na yan? Ninakaw niya yan sigurado. Kung marumi ang puso mo, lahat ng tingin mo marumi. Mukhang marami ka ng ginawang kalokohan, Wang Dashaw. Mga gawain mong magnanakaw. P. Sternta K. A. Walang kwentang bagay. Sabihin ko sa'yo, kung gagambalain mo pa ako at si Yonfei, hindi lang isang kamay ang mawawala sa'yo sa susunod. Layas! Yonfei, tayo na. Yonfei, anong nangyari sa'yo? Naku! May gamot sa kotse. Wang Xiaoyang. Saan mo dinala si Yonfei? Binabalaan kita. Kapag hinawakan mo siya, hindi kita patatawarin. Ngayon mismo ipapakita ko sa'yo kung paano ka luluhod sa hap ko at magmamakaawa sa akin. Wang Xiaoyang. Pinagsisisihan kong hindi kita pinatay sa biding kanina. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang mukha mo, mamaya ka magsisisi. Dalhin niyo rito yung babae. Yanfei, Walang Kwenta. Ipapakita ko sa'yo kung paano ko siya sasaktan. Mamaya mo makikita itsura niya. Ha ha ha. Yanfei, Kung hindi kita sasaktan ngayon, hindi ako Wang. Tigil. Ginoong Wang, pasensya na at naantala ang inyong mga tauhan. So gut. ang ating mga utang sa susunod na lang. Bastos, ano nang balak mong gawin habang tulog ako? Binibini, nag-aalala lang po ako dahil ang tagal mong hindi nagigising. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa'yo. Hindi ako ganoong klaseng tao. Pasensya na. Hindi tayo si Wang Xiaoyang. Nasaan siya? Huwag mo munang sabihin sa kanya ang tungkol sa akin. Sumama ulit ang sugat niya. Tapos tumakas siya kaya naligtas tayo. Ang magsing irog na sina Huojon at Jiunfi. Kung hindi ko sila alisin, hindi ako makakagaan ng loob. Yung master, may resulta na ang ipinagawa ninyong imbestiga. Ang mga taong lumabas kanina ay mula sa Jinhai Group. Ano ang sinasabi Montag? Ang Jinhai Group, ang pinakamalakas na grupo sa Huachia, na itinatag ng pamilya Huo. Bakit sila nandito? Upang maiwasan ang mga komplikasyon, kailangang maalis agad si Huojon. Makipag-ugnayan ka agad kay Gigi Haming. Sabihin mo sa kanyang puntahan ako. Oo. Huo Yun, gusto kong makita. Kung ano ang gagamitin mo laban sa akin ngayon. Presidente G, may malaking problema. Ano ba yan? Bakit ka nagpapanik? Yung endorser natin para sa international project, si Felina, biglang nag-back out. At ngayon sa internet, biglang lumabas. Ang maraming negatibong komento tungkol sa kumpanya. Halos, masira na ang pintuan ng kumpanya sa dami ng media. Ano? Nagbigay ba siya ng dahilan kung bakit siya mag-back out? Vala, Enric Feng, tungkol sa pag-back out mo, inaasahan ko na magbibigay ka ng makatuwirang paliwanag. Jiunfei, may mukha ka pang magtanong sa akin. Dapat itanong mo sa sarili mo kung ano ang ginawa mo. Ako ay isang top celebrity, bilyonaryo, at nagpapakababa. Para mag-endorse sa isang walang kwentang kumpanya tulad ng sa inyo. Isang biyaya na yon, huwag kang magmalaki. Ano ang ibig mong sabihin? Mukhang nagkukunwari ka lang. Kazal Anan Montag.
Dahil kinainisan mo ang taong hindi mo dapat kinainisan. Kung ganito ang sitwasyon, huwag mong sisihin kung magkakaroon ako ng press con. Para ipaliwanag ang lahat. Bahala ka. Tiyak na si Wang Xiaoyang. Ang taksil na iyon. Ano ba talaga ang gusto niya? Akala ko ba malakas si Presidente G, pero ganito pala ang mangyayari sa kanya. Ano ang ginagawa niyo rito? Walang kwenta. Isang araw lang hindi kita nakita. Parang. Lalo kang naging bantay. Huwag mong kalimutan na ito ang G Corporation. Ikaw ang walang kwentang tao na hindi dapat narito. Ano pang pakikipag-usap kay Jionfei? Wala kang silbi, puro kapahamakan lang ang dala mo. Dapat noon pa sumunod ka na kay Wang Xiaoyang. Nagpakasanto ka pa, ngayon tingnan mo. Mawawala na ang proyekto ng kumpanya dahil sa'yo. Hintayin mong palisin ka ng board sa G Family. Mas mabuti pang magpakabait ka bago ka pa mapalayas. Bitawan mo na ang pwesto bilang presidente. Kayo, Yunfei, huwag mag-alala, may solusyon din yan. Talagang parehong tanga, nagbabala na ang Wang family. Sino man ang maglakas loob na maging endorser ng G Group? Kakangsalin, Ji Yunfei, wala ka na. Sinong nagsabing wala na siya? Bakit ka nandito? Nandito ako para i-endorse ang proyekto ng G Group. Zichengxia, international superstar. Nag-offer siyang maging endorser natin ng kusa. and Miss Cheng, salamat sa pag-endorse sa amin. Napakaganda nito, ipapadala ko ang talent fee sa account mo. May press conference mamaya. Mangyaring maghanda ka. Siege. Mula ngayon, ako ang magiging endorser ng G Group. Ano nang pakay mo kay Yunfei? Sabihin mo, kung di ka magsasabi ng totoo, pasensya ka na. Galing mong humawak ng sitwasyon, Ginoo. Si Jionfei lang ang babaeng kasama mo. Hayaan mo akong maghanap ng kasiyahan para sa'yo. Huwag kang maglaro-laro kapag nakita kita ulit. Pasensya ka na. Huwag kang maglaro-laro kapag nakita kita ulit. Pasensya ka na. Ang huli na, di ka pa natutulog. Wala ka bang sasabihin? Nadapa siya, tinulungan ko lang. Totoo yan. Babalikan kita, nasa kontrata pa tayo. Kapag nagloko ka sa labas, hindi ko palalampasin yan. Hindi naman. Ginoo, may update na sa pinapaimbestigahan ninyo. Sabihin mo, May transaction record Ong Wong at G Family. anong sinasabi mo? Baka may kinalaman ang G family sa nangyari noon? Ipagpatuloy ang investigasyon, i-update mo ako sa pera. Siege. Nandito na ang lahat. MS Wang, huwag kalimutan. Tiwasay, kapag tapos na, sayo na ang G Family. G, may problema. Kagabi, ninakaw ang mga dokumento ng proyekto. Ano ang sinasabi mo? Naghihintay sa'yo ang mga miyembro ng board sa meeting room. Puntahan mo na. Sige, alam ko na. Oy, hindi ba't ikaw ang dahilan kung bakit nawala? Ang mga dokumento ng proyekto. May mukha ka pang pumasok dito. Talagang makapal ang mukha mo. Walang kwentang babae. Wala kang silbi kundi sumira. Tingnan mo ang ginawa mo. Pasensya na sa inyong lahat, ako ang bahala dito. Ako na ang bahala, ibabalik ko ang proyekto. Paano mo ito babalikan? Sino ang nakakaalam kung ninakaw nga ba ang mga dokumento? O kinuha mo lang para sa sarili mo?
Dapat hindi babae ang namamahala sa kumpanya. Na walang silbi. Tito, ano ang ibig mong sabihin? Pinagbibintangan mo ba ako? Magnanakaw ako. Ikaw lang ang nakakaalam niyan. Kuya, dapat. Alisin na siyang babae sa G-Family. Nagdudulot lang siya ng mas malaking problema. Palayasin na siya. At tumili ng mas karapat-dapat na magmana ng G-Family. Tama, hindi dapat masira ang kumpanya sa kamay ng isang salo. Junfei, kung ayaw mong mahirapan, lumayas ka na sa kumpanya, huwag mo kaming idamay. Lahat ng ginawa ko para sa G-Family tapos binabastos ako. At pinagbibintangan pa. Sobra na. Mga trader. Grabe na talaga. Tapos na ba kayo? Dahil sa iyo nawala ang mga dokumento. At may mukha ka pang magalit dito? Tama ang sinabi ng tito mo. Hindi ka bagay maging tagapagmana ng G-Family. Inanggal ka na sa kumpanya. Sino ang may lakas ng loob na tanggalin siya? Hojun, bakit ka nandito? Ikaf na walang kwentang minero. Akala mo ba bahay mo ang G-Group? Umalis ka. Tama, ito ay internal na usapin ng G-Family. Wala kang karapatang makialam. Lumabas ka. Kung hindi, tatawagin ko ang gwardiya para palabasin ka. Kung aalis ako, sino ang magliligtas sa G-Family? Isang minero lang, magliligtas ng G-Family? Akala mo ba ikaw ang tagapagligtas? Hojun, huwag ka nang makialam. Yunfei, hindi ako nakikialam. Paano kung mahanap ko talaga? Kung mahahanap mo yan, babae na ang baboy. Paano ito possible? Tama, Hojun, ito nga. Paano mo ito nakita? Ang galing mo. Ito. Mas alam ng iyong tiyuhin kaysa sa akin. Walang kwenta. Nagmamalinis ka pa. Sila ang magnanakaw sa sariling bahay. Kung may kakayahan talaga siya. Bakit pa siya magtatrabaho sa minahan? Tatawag na ako ng pulis, kayong dalawa. Bukas naman. Mukhang hindi ka matututo hanggat hindi ka nahihirapan. Dalhin mo siya rito. Hindi ba't? Si Wang Xiaoyang ang sekretarya? Hojun, ano ba talaga ang nangyayari? Magsalita ka na. Siya ang magnanakaw. Pinangakuan siya ng aming amo na siya ang magiging presidente ng G Group pagkatapos. Wala akong kinalaman dito. Nagtrabaho lang ako para sa pera. Sinungaling siya. Sila ang magnanakaw sa sariling bahay. Ngayon lang, babaliin ko ang league mo. Kulang pa ba ang kahihiyan ninyo? Kuya. Hindi ka naman maniniwala sa kanilang kalokohan, di ba? Tumigil ka. Ginawa mo ito sa aking likuran. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang proyektong ito sa pamilya G? Simulan gayon. Inanggal ka na sa pwesto. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Umalis ka na. Lumabas ka. Sisiguraduhin kong papatayin ko kayo. Maganda kayo. Hintayin niyo lang. Ginoong Wang, may negosyo ako na baka interesado ka. Nakidnap si Junfei. Dali. Tulungan mo akong i-track ang lokasyon ni Yunfei. Bilisan mo. Ano ang gusto ninyo? Bitawan niyo ako. Gising na. Junfei, sisihin Montag. Ang masamang batang si Huojun. Paulit-ulit niyang sinisira ang mga plano ko. Ngayon, ikaw ang pag-initan ko. Subukan mong hawakan ako. Hindi kayo pababayaan ni Hojun. Hindi lang ikaw, gusto ko rin. Magkaroon ng live broadcast. Ipakita ko sa buong mundo ang kahalayan ng presidente ng G Group. Wang Xiaoyang, tuso ka. Bastos ka. Mamatay kang walang hiya. Mga walang bayad. Ginagalaw ninyo ang babae ko. Ngayon lang, hindi ka lalakad palabas. Anong ginagawa mo rito?
Huwag kang lalapit. Babarilin kita. Huojun, sasabihin ko sa'yo. Ako ang panganay na anak ng pamilya Wang. Kung gagalitin mo ako, gagawin kong imposible para sa'yo ang mamuhay sa Hangzhou. Naniniwala ka ba? Pamilya Wang. Ano ba ang halaga ng pamilya Wang? Lalabanan kita. Hindi mo alam, ngayon ay ipapaalam ko sa'yo. Ang kahihinatnan ng paghawak sa aking babae. Tulong. May papatay. Hojun, kung medyo huli ka pa, ako ay. Yunfei, pasensya na. Hindi na kita pahihirapan muli. Tara na. Yung master, ang nagpadala ng anonymous message sa'yo, ay naglagay ng maraming encryption kung gusto mong malaman ang impormasyon ng taong ito. Kailangan ng oras. Baka ang kalaban na bansa ang kumilos. Ano ba talaga ang gusto nila? Baihe, oras na para palabasin ang ahas. Siege. Huoyun ito. Sinira ang aking anak. Bubuhayin ko siyang balatan. Tamang oras, magpadala agad ng mensahe. Iba-blacklist ko ang G-Group, gagawin kong mawalan ng mukha ang mga walang pakundangang tao, at hindi sila makakapamuhay sa Hangzhou. Ipapaalam ko sa kanila ang kahihinatnan ng paggagalit sa pamilya Wang. Ziga, Master, may isa pang bagay. Yung babaeng artista na nag-endorso dati para sa pamilya G. Si Cheng Xiao ay gustong makipagkita sa'yo. Nasa labas na siya. Papasukin mo siya. Siege. Master. Gibeng ninyo ito. Siege. Sino kayo? Ano ang ginagawa ninyo dito? Oh, may isa pa palang tao dito. Baka hindi mo alam, pero ang lugar na ito ay binili na ng pamilya Wang. Ang gusaling ito ay pagmamay-ari na ng Wang. Kung ayaw mong magkaproblema, umalis ka na ng maaga. Kayo ang dapat umalis habang may pasensya pa ako. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo, 3. 2, 1. Ha. Ikaf lang? Kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Zugot. 2 taong walang respeto, ako ang number 1 warrior ng China. Ang tagapagmana ng Jinhai Group. Kung maglakas loob kayong humakbang pa, walang awang papatayin. Ha ha ha. Jinhai Group, number 1 warrior in China. May sira ba ang utak mo? Ha ha ha. Sage, patayin natin. Gusto mong mamatay? Ano ang gusto mong gawin? Binabalaan kita kung gagawa ka ng kalokohan, Jiunfei. Hindi mo na makikita sa buong buhay mo. Ano ang ginawa mo kay Yunfei? Gusto mong malaman? Sasabihin ko sa iyo, sa susunod mong buhay. Sabihin mo, Sasabihin ko. Ang pamilya Ji ay pinagbawalan na. Si Jiunfei ay tinangkang patayin ng aking amo. ano ang sinasabi mo? Boss Wang, pakiusap. Pakiusap, patawarin mo kami. Iwanan mo na ang aming pamilya Ji. Oo, basta patawarin mo kami. Ang buong pamilya G ay handang maglingkod sa iyo. Ayaw ko rin kayong ipagbawal. Kasalanan mo rin na nagkaroon ka ng mabuting anak na babae at mabuting manugang. Kung gusto mong patawarin ko kayo, pwede rin. Pero, Ikaw na salot, ano ang gusto mong gawin? ikaw si Huojun ang sumira sa buhay ng anak ko. Hindi na siya makakabuhay ng normal. Dapat kang managot para sa kanya. Tatay, bitawan mo ako.
Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Magpakasal ka sa anak ko, o papatayin ko ang walang kwentang iyon. Huwag ninyong saktan si Hojun, pipirmahan ko. Yunfei, huwag mong pipirmahan. Walang kwenta, sinisira mo ang plano ko. Buti na lang dumating ka. Ngayon din, babayaan mo ang buhay ng anak ko. Anak mo ang may kasalanan sa sarili niya. Ano ang kasalanan ko? Ikaw, Ano ang ikaw? Ji Chonshan. Ito ba ang mabuting manugang na hinahanap mo? Bigyan mo ako ng tao. O bayaan mo ang 200 milyon para sa gamot ng anak ko. Kung hindi, gagawin kong mawala ang pamilya Ji sa Hangzhou. Patay na babae. Narinig mo ba? Bilisan Montag, Pirmahan Montag ito, HMP. Ang pamilya Wang ay isang malaking pamilya, pinapahalagahan kanila. Swerte mo, ano ang makukuha mo sa kanya? Hindi mo kayang maging alalay ni Wang Xiao. Sobrang tulong ni Hojun sa pamilya Ji. Bakit mo siya sinasabihan ng ganyan? Salot, mukhang tinadyakan ka ng kabayo. Bakit Montag? Pinoprotektahan ang walang kwentang ito? Nakakahiya ang pamilya Ji, sana noon pa kita pinatay. Noong bata ka pa, dapat kitang pinatay sa kuna. Tumigil ka. 200 milyon lang ba? Ako ang magbabayad. Walang kwenta, kaya mo bang magbayad ng 200 milyon? Nagkukunwari ka lang. May sira ka ba sa ulo? Siguro sa buong buhay mo. Hindi mo alam kung gaano karami ang 200 milyon. Hojun, huwag kang magpanggap na malakas. Ako na ang bahala na humiram sa bangko. Pangarap ka na lang. Habang nandito ako, sa buong Hangzhou, walang bangko na magpapautang sa'yo. Maliban na lang kung mangungutang ka sa Luan Shark. Matanda ka na, ganyan ka magsalita. Sino nagsabing wala akong 200 milyon? Ang pera sa card na ito ay sapat para bilhin ang buong China. Bobo ka, Bea? Ito ang card ng presidente ng Jinhae Group. Tama, ako ang presidente ng Jinhae Group. Nababaliw ka na ba? Ngayon, kahit sino na lang, sinasabing, sila ang presidente ng Jinhae Group. Basura ka. Dapat lang sa'yo ang magkalat sa kanal. I-verify mo para malaman niya ang katotohanan. Kung peke ang card na to, kapon kita ngayon din. Nasa kanya pala ang baril na to kung totoo ang card na ito. Gusto kong magdapa ka sa kalye habang nagpapalo sa sarili. At humihingi ng tawad kay Yunfei. Kung totoo ang card na ito, hindi lang paghingi ng tawad sa kalye. Kahit tawagin mo akong tatay, ayos lang. Ginoo, totoo pala ang card na ito? Imposible. Nina Kaf Nia Yan S.A. Jinhae Group. Nakakadiring tignan ang mukha mo. Alam mo ba kung gaano kami kalakas sa Hangzhou sa loob ng maraming taon? Sabihin ko sa'yo, hindi lang ang chairman ng Jinhae Group. Kahit ang pinakamalakas na mandirigma sa China, sinelas ko lang ang pwedeng dilaan. Ang lakas mo pala, sabihin mo nga kung sino ang backer mo. Sa susunod mong buhay, baby, una kitang ipapadala sa impyerno. Yunfei, ingat. Hojun, okay ka lang. Gusto mong mauna? Bibigyan kita ng pagkakataon. Sasabihin ko sa'yo. Walang pakialam ako kung sino ang backer mo. Sabihin mo ba ako? Isang salita lang ang kahihinatnan mo, kamatayan. Hojun, kumusta ang sugat mo? Pumunta tayo sa ospital. Okay lang, maliit lang to, hindi masakit. Bulletproof vest. Hojun, sino ka talaga? Aaminin ko na, ako ang pinakamalakas na mandirigma sa China. At tagapagmana ng Jinhae Group. Impossible. Hindi ka pa rin magsasabi ng totoo. Hiniram ko lang yung card sa iba. Sinabi ko yon para lang mailigtas ka. Dahil SIO. Naubos ang pamilya natin at naaway pa natin ang Wang family. Walang kwenta. Dapat noon pa. Pinatay na kita noong bata ka pa. Ito ay walang hanggan. Maka, ang sakit ng mga sinasabi ninyo. Ikaw na walang silbing basura sa pamilya G. Pinabayaan ka naming manatili sa pamilya G. Ay isang malaking biyaya na para sa'yo. Tapos ikaw pa ang may ganang magmalaki. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka magkakaroon ng paraan para mabawi ang kumpanya, huwag ka nang manatili sa pamilya G. Ang kumpanya at pamilya G ay pamana sa akin ni Lolo. Wala kayong karapatan na magdesisyon kung saan ako pupunta.
Ngayon, ako at ang tatay mo ang nagdedesisyon sa pamilya G. Kayo, Yunfei, huwag kang mag-alala, may paraan ako para maayos ito. Wala kang karapatang magsalita, magnanakaw kang walang silbi. Ho-jun hindi siya nagnakaw, ang ginawa niya ay Huwag kang mag-alala, isang maliit na kumpanya lang ito bukas. Ay tutubusin ko na ito mula sa bangko. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Isang salita lang, mababawi mo na ang kumpanya. Huwag kang magyabang ng magyabang, isa kang walang alam na istambay. Ho-jun, sigurado ka bang mababawi mo ang kumpanya? Huwag kang mag-alala, bukas, buo at kumpleto kong ibabalik sa'yo. Basura, bukas pupunta kaming pamilya sa bangko para pagtawanan ka. Yung basura na yon, malamang nagsisinungaling na naman, hindi na darating. Sabi ko na nga ba, puro kasinungalingan lang ang sinasabi ng basura na yon. Yunfei, nakita mo na ba ang duwag na pinili mo? Maghintay ka na lang na balang araw, magpapalimos kayo sa kalsada. Hindi ganoon si Ho-jun. Papakita mo siya, mas mabuti pa sa'yo na agad-agad. Hiwalayan niyang walang kwentang asawa mo, at maglingkod ka na lang kay iyong master, wang habang buhay. Sino ang nagsabing hindi ako darating? Ho-jun, talagang dumating. Kung dumating ka na, bakit hindi ka agad pumunta? Para bawiin ang G-Group, huwag mong kalimutan ang pangako mo. Huwag mo nang alalahanin, naaalala ko. Oy, hindi ba't ito ang kilalang-kilalang? Si Miss G Yunfei NG G-Group. Anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Narito kami para bawiin ang nakasangla dito. J-Group, Ayon na ngayon ay nasa ilalim na ng kanal. Mga daga na hindi na kayang iligtas ang sarili. Gusto nyo pa ring bawiin ang G-Group? Ziga. Tawagin nyo akong lolo. Kung masaya ako ngayon. Pwede ko kayong tulungan, mga walang kwenta. Kahit gaano kabulok ang pamilya G, hindi ka karapat dapat na tratuhin ako ng ganyan, ulol. Mag-ingat ka, papatayin kita sa hangsaw. Ayos ang sinabi mo. Maka, wag muna kayong mag-alala. tawagin niyo ang inyong responsable. Anong antas ang aming responsible? Hindi basta-basta makikita ng mga tulad ninyo. Binabalaan kita, kilala ko ang inyong leader. Chen Jiang. Maniwala ka, isang tawag lang, maagang matatanggal ka sa trabaho. Sino ba ang hindi marunong magyabang? Sasabihin ko pa, si Chen Jianghe ay akin. Kapatid. Kung kaya mong tawagin siya. Tatawagin kitang kuya. Chen Jianghe, sa loob ng 10 minuto. Pumunta ka agad sa South China Bank para makapagkita sa akin. Ha? Ang galing mo talagang magyabang. Kung nagmamayabang lang ako o hindi, malalaman mo mamaya. Kung talagang kaya mong tawagin ang tao, hindi lang matanggal sa trabaho. Kung kailangan kong dumaan sa ilalim ng hita mo, gagawin ko. Sige, sinabi mo yan. MR Huo, pesensya na at nahuli ako. Si MR Huo ay isang EIE. Bulag ka ba? Naglakas loob kang bastusin sina MR Huo at MSJ? Gusto mo bang mamatay? MR Huo, patawarin mo ang isang hamak tulad ko. Bulag ako, pesensya na, patawarin mo ako. Mr. Hua, kasalanan ko sa aking tauhan, parusahan mo ako. Okay lang, huwag mo nang parusahan. MR Huo, ang taong ito. Ano ang gagawin mo sa kanya? Ako. Laging tumutupad sa salita, sinabi kong maagang matatanggal ka. Kaya tanggalin mo na siya. Hindi na siya makakapagtrabaho sa bangko. Boss Chen, pakiusap, ipagmalaki mo ako. MR Huo, may pamilya akong pinapakain. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni MR Huo? Umalis ka. Opo. MR Huo, ano ang dahilan ng pagbisita mo? Narito ako para kunin ang nakasanla dito. J-Group at ang Yunfei Villa. Opo, nauunawan ka o, ayusin ka o kagat. Talagang kahanga-hanga si Chairman Chen. Isang salita lang ay naayos na ang problema. Hindi tulad ng walang kwentang yon, puro kayabangan, walang alam. AME, itong walang kwenta, kahit gawin siyang. Bantay pinto ni Vice Chairman Chen, hindi siya tatanggapin. Maging matalino ka. Umalis ka na sa G-Group. Dalawang tanga,
Alam nyo ba kung sino ang inyong minumura? Si Boss Huay. Chen Jianghe. Tama na. Sasabihin ko sa inyo kung hindi. Dahil kay Yunfei. Hindi ko tutulungan ang dalawang walang utang na loob na tulad ninyo. Mag-ingat kayo, aalis na kami. Anong nangyari, Yunfei? Ho Jun, sino ka talaga? Director Chen. Bakit ganun ang trato sa'yo? Ang respetado. Isa lang akong ordinaryong tao, pero noong una, nagkataon. Na nailigtas ko si Director Chen minsan. Tara na. Walang problema, tara na. Ang pamilya G, nakuha na nila ang G Corporation. Wangkang walang kwenta ka. Kasalanan ni Huojon. Paulit-ulit niya sinisira ang gimga plano ko. Kung wala siya, matagal na akong nagtagumpay. Mas mabuti pang isipin mo kung paano mo i-report sa taas. Huwag mong kalimutan, ang inyong pamilya Wang, ang illegal na pagbibenta ng armas. Hindi ka OPA nai-report. Kung malaman, hulaan mo kung ilang araw. Ang natitira sa pamilya Wang. Miss Jeng, pakiusap bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pangako ko, tutulungan kitang makuha ang gusto mo. Hindi ko kailangan ng walang kwenta. Kapag nabigo ka ulit, alam mo ang kahihinatnan. Oo. Pwe, nagmamalinis pa. Hintayin mo, Tak. Susunod ka naman. Chen Jianghe, ibigay mo sa G Corporation. Ang pinakabagong proyekto sa teknolohiya ng Emperor Group. Naiintindihan. Talagang biyaya ito. Hindi ko inaasahan na ngayon. Ang Emperor Group, ang malaking proyektong ito, ay ibinigay sa aming kumpanya. Mukhang ang G Corporation ngayon ay talagang babangon. Kung ganito kahalaga ang proyekto, huwag ninyong ibigay sa mga walang kakayahan, mga walang kwentang pasaway. Ano ang ibig mong sabihin? Yunfei, hindi mo ba naiintindihan? Hanggang kailan mo pahihirapan ang pamilya G? Traitor ka, hindi ka karapat dapat makipagkumpetensya sa akin. Hayo ka OSIO. Umalis ka na lang sa proyektong ito. Yunfei, hindi mo ba naiintindihan? Hanggang kailan mo pahihirapan ang pamilya G? Ikaf na. Traitor, hindi ka karapat dapat makipagkumpetensya sa akin. Hayo ka OSIO. Umalis ka na lang sa proyektong ito. GC Yuan, magsalita ka ng maayos. Ako pa rin ang presidente ng G Group. May karapatan ako sa proyektong ito. Tumigil kayo. Dito sa kumpanya kayo nag-aaway? Umuwi na kayo. Tama ang pinsan mo. Ang pamilya nating G ay hindi na kayang tiisin pa ang kalokohan mo. Ang laki NG. Pinsala na dala mo sa G family. Hindi bagay sa iyo ang proyektong ito. Ibigay na lang natin kay Xuan. Tatay, isa lang siyang walang kwentang tambay. Kapag ibinigay sa kanya ang proyektong ito, talagang magwawakas na ang G family. Maniniwala ka ba kung sasaktan kita? Hindi dapat. Ang isang babae ang mamuno sa G family. G Yunfei? Mas mabuti pang magbitiw ka na bilang presidente. Kayong mga trader, ako si Jian Fei, ay titiyaking mapapanatili ang yaman na iniwan ng lolo ko. Kayong mga walang utang na loob, huwag ninyong subukang kunin. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi pa ako patay. Wala kang karapatang magsalita dito. Sino ka ba? Kailan pa naging? Karapatan mong magsalita para sa G family. Ho Jun, dumating ka na. Akala ka o Zeno? Z? Asawa pala ni President G na nagmimina. Kailan pa nagkaroon? Ang kumpanya natin ng ganitong maliit na proyekto. Nagtrabaho na ng pagmimina hanggang sa bahay natin. Ha ha ha. Huwag kang magpakataas. Akala Montag magaling ka? Ang usapin ng G family, hindi dapat pakialaman ng isang dayuhan. Mas mabuti pang magpa-check up ka sa utak mo. Nandito ako para magbigay ng pera sa G family. Kung ayaw ninyo, huwag na lang. Nandito ako para magbigay ng pera sa G family. Kung ayaw ninyo, huwag na lang. Pinsan, ito pala ang napangasawa mo? Mukhang kayong dalawang walang kwenta. Ay talagang bagay na bagay. Walang hiya ka. Dito ka pa nagwawala. Maniniwala ka ba kung tatawagin ko ang gwardiya para itapon ka sa labas? Umalis ka na.
pwede akong umalis. Pero sasabihin ko kay Chen Jianghe na minamaliit ng J Group ang proyekto ng Imperial Group at ayaw pang pumirma ng kontrata. Huwag kayong pagmakaawa sa akin pagkatapos. Ano ito? Kontrata ng Imperial Group? Peak yan. Paano magkakaroon? Ang isang walang kwenta ng kontrata ng Imperial Group is ating NKO. Nagdadala lang siya ng peking kontrata para magyabang. Yunfei, kahit gaano ka walang kwenta ang asawa mo, hindi naman siguro siya gagamit ng peking kontrata para lokohin kami, di ba? Gaya ng walang kwentang tao niyan, araw-araw wala namang ibang ginagawa kundi magpahiya. Sa tingin ko, habang buhay na lang siyang nakakapit sa haligi ng kahihiyan. Ho Jun, totoo ba talaga ang kontratang ito? Siyempre totoo. Ang kapal talaga ng mukha, hanggang dito na ang usapan. Ayaf pa rin aminin. GCUan, tama na ba ang sinasabi mo? Junfi, ano ba ang meron sa walang kwentang ito? At pinagtatanggol mo ng todo? Baka naman. Sa kama kanya na imprenta? GCUan, kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano. Kung sabihin hindi ka katawan. Sa panahon lamang, si Chen Dong mula sa Dijin Group ay darating sa lalong madaling panahon. Kung totoo ang kontrata, malalaman agad. Kung pek ito, babaliin ko agad ang league mo. Kung totoo, Kung totoo, sa harap ng lahat ng tao. Kakainin ko lahat ng papel sa mesa. Kung totoo, sa harap ng lahat ng tao. Kakainin ko lahat ng papel sa mesa. totoong totoo ang kontrata, maniwala kayo o hindi. Sa tingin ko, kayo ang dapat magpatingin sa ulo. Chairman Chen, narito na po kayo. Tuloy po, tuloy po. Ako po ang project manager ng proyektong ito. Sana po ay Maging malapit ang ating samahan. Zino ka ba? Paano naging ikaw ang project manager? Hindi ko maalala. Paulit-ulit ko na kayong binalaan. Ang sinumang hindi gumalang kina Ji Hu at BBG ay kalaban ka o si Chen Jianghe. Mukhang hindi nyo inintindi. Parang gusto nyong mabangkarote ulit ang inyong pamilyang Ji. Chairman Chen, malaking pagkakamali po iyan. Malaking pagkakamali. Oon ga, yon ga. Yung walang kwentang si Hu Yun. Siya po ang unang nanloko sa amin ng peking kontrata. Oon ga. ako ang nagbigay ng kontratang ito. May problema ka? Totoo pala ang kontrata? Et zaka. Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Ang proyektong ito ay ipinagkatiwala ko lang kay BBG. Ang iba pang walang kinalaman, huwag nang makialam. Kung hindi, huwag ninyong sabihin hindi ako magpaparaya. Itong tao na ito, Ang sumira sa aming pamilyang G. Bakit siya pa ang mamamahala ng proyekto? Ang proyektong ito. dapat ako ang gumawa. Ako ang masusunod sa proyektong ito. Wala kang karapatan na mag-utos dito. Mukhang ayaw mo na maghalo sa hangcheng. Huwag magmadali. Nag-apologize kina G. We're at BB, G. Hindi lang apologya. Kailangan mo ring tuparin ang pangako mo. Ginoong G, halika. Huwag kang magyabang, babalikan ko ang kahihiyan ngayon. Tignan natin, HMP. Ang mga bulag na taong ito, nakakagalit talaga. Kayo po ay isang mandirigma, pero narito kayo at inaapi nila. Naiinis ako para sa inyo. Hindi yon mahalaga. Ang pinapahanap ko sa'yo, may resulta na ba? Ang pera ng dalawang pamilyang ito ay napunta sa isang account. Pero ang account na iyon ay naka-encrypt sa ibang bansa. Kailangan pa ng panahon para malinaw ito. Pero, Pero ano? yung pinatay mo dati na si Tumang, may koneksyon din sa account na ito. Ano? Anong gusto mong gawin? Alam mo, PA. Ang kuya ko ay si Shi, ang pinakamalaking arms dealer sa ilalim ng lupa ng Jizao. Kapag ginawa mo sa akin to, Papatayin kita ng walang libingan. Kuya G, Hindi ko na kaya.
Kuya G. Ipagkakatiwala ko sa'yo ang kapatid kong si Yunfei. Kuya G, tibayan mo. Ang buhay ko ay iniligtas mo. Kaya dapat mabuhay ako para dalhin ka pabalik. At ipaghiganti ang mga namatay nating kasama. Sige, pangako ko yan, pero kailangan mong maging matatag. Kuya G. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Yunfei at hahanapin ang traitor na ito. Ipaghihiganti kita at ang mga namatay na sundalo. Si Huojun, nagawa pa nitong. Mapahiya ako. Sa harap ng maraming tao, hindi ako titigil hanggat hindi siya namamatay. Tama. At SIG Yunfei. Huwag silang pakawalan. Meron akong paraan para mabawi ang kahihiyan. Anong paraan? Kapag nasira ang project na ito, siguradong mapapaalis si Yunfei. At ang walang kwentang yon sa G family. Ha ha ha. Meron akong paraan para mabawi ang kahihiyan. Anong paraan? Kapag nasira ang project na ito, siguradong mapapaalis si Yunfei. At ang walang kwentang yon sa G family. Ha ha ha. Ikaw na naman. Sino ka talaga? Bakit ka nandito? Huoyun, hindi ka o alam. Kung ano ang sinasabi mo, nasasaktan mo ako. Bitawan mo ako. Ayaw mong malaman ng iba na ang asawa ng presidente ng G Group ay nagkikita sa isang sikat na artista sa gabi. Dibya, ito ay magiging headline sa balita. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung gagalaw ka pa, hindi ako magdadalawang isip. Talagang matigas ang ulo nitong lalaking ito, parang hindi nakakain ng asin. Babalaan kita, anuman ang balak mo dito. Kung sasaktan mo si Yunfei, pagsisisihan mo ito. Mabubuhay ka sa mundo. Ha? Ako ay sikat na artista, kaya mo ba akong patayin? Nagbabanta ka sa akin. Ano naman kung oo? Ang tao kong ito, ang pinaka hindi takot ay ang mga banta. Subukan mo lang. Ikaw ay baliw. G Yunfei, walang silbi. Palaging sumisira ng plano, ang importante nitong datos. Navala Montag PA. Sayang ang pagsuporta ko sa iyo. Walang kwenta, ubo. Sabi ko na nga ba, hindi siya karapat-dapat sa proyektong ito. Ngayon nawala na ang lahat ng datos. Kung ako ang pinagkatiwalaan ng proyektong ito, hindi sana nangyari ito. G Yunfei, hanggang kailan Montag? Sasaktan ang pamilya G. Ako ang may kasalanan, hahanap ako ng paraan. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Bigyan ka ng pagkakataon. Sino ang magbibigay ng pagkakataon sa pamilya G? Ang tanging solusyon, bitawan mo ang posisyon bilang presidente. Lumabas ka sa pamilya G. Maghahanap ako ng paraan para mabawi ang datos. Ang kumpanya ay hindi maghihintay. Tito, ganito na lang. Bumoto tayo kung itong walang kwenta. Ay alis o mananatili. Yung mga pumapayag na manatili si Yunfei, itaas ang kamay. Marami na akong naibigay sa pamilya G, kayo ay mga traitor. Magkakarma kayo. Ngayon hindi ka na miyembro ng pamilya G. Ang buong kumpanya ay akin na, ako si Jishuan. Dalhin mo ang walang kwenta mong asawa. Mamalimos kayo. Mavain ako. Bibigyan ko kayo ng piso. Ikaw ang dapat mamalimos.
Ikaf na naman. Dili-dilihin Montag. Dito ay angkan G, hindi angkan Huo. Hindi ito lugar para sa mga daga na makikialam. Jisiyuan, kung tama ang alaala ko. Ikaw rin ay responsable sa proyektong ito. Kung nawala ang datos ng proyekto, dapat kang managot. Huwag mong isipin na dahil sinusuportahan ka ni Chairman Chen, pwede kang magmalaki. Zino KBA? AME, wala kang karapatang magsalita dito. Ang mga datos ay nawala ni Junfei. Ano kinalaman ko diyan? Huwag mong isisi sa akin ang kasalanan mo. Ang mga mukha ninyong mag-ina nakakadiri talaga. Paano kung sabihin ko? Kaya kong hanapin ang magnanakaw ng datos, ano ang gagawin mo? Siyempre, ipapakulong ko ang taong yon habang buhay. Ang sinumang maglakas loob na gambalain ang interes ng pamilya G. Walang magandang kahihinatnan. Sana nga matupad mo ang sinasabi mo. Hojun, ano ang ibig mong sabihin? Nagpapanggap na naman ang walang kwenta. Para bang alam mo na kung sino ang nagnakaw ng datos? Hoy, hindi ka natatako na baka ikaw ang mamatay sa pagpapanggap mo? Ang datos. Siya ang nagnakaw. Katarantaduhan. Anong ebidensya mo? Na ako ang nagnakaw. Kayong dalawang lalaki at babae, gustong ubusin ang yaman ng pamilya G. Walang pinipiling paraan. Nagkakalat pa kayo ng tsismis sa anak ko. Kung akala ninyo makakapirmi pa kayo sa pamilya G, panaginip lang yan. Ayaw pa talagang aminin, no? Hojun, kailan ka naglagay ng ticket? Sa opisina ko. Kamakailan lang para na rin sa seguridad. Lanan, Okay, yang video na, yan. Akala Montag hindi ka o alam. Ang iniisip mo, ay yung dalawa ang magnanakaw. ito ang report ng pagsusuri sa video. Naniniwala ako na kahit sino ay makikita ang katotohanan. Zalo, magnanakaw ka ng proyekto. Gusto mo bang mamatay? Kuya, lahat yon ay dahil kay Gigi aming natanga. Pinilit niya kaming gawin yon, ayaw din namin. Tito, napilitan lang ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Nagkamali kami. Hindi na maulit, pangako. Mga walang kwenta. Dahil first time mo, hindi ko na itutuloy ang kaso. Tatay, hindi mo ba naiisip na sobra na to? Sobra? Tumahimik ka. Kung hindi mo nawala ang datos. Bibigyan ko ba siya ng pagkakataon? Humanda ka. Matanda ka na. Ang galing mo sa double standard. Ang mukha ng pamilya G. Talagang nakakadiri. Ang pagbabalik ng salita, mana yan sa inyo. Alam ko na magbabago ka ng isip kaya nauna na akong nag-record. At tumawag ng pulis. May mga taong kakain na lang sa kulungan. GZ1. GZ1, Gilanlan. Dalawang tanga na walang silbi. Hindi lang sila nahuli, isinisi pa sa akin ang kasalanan. Dalawang basura, dapat alam ko nang hindi sila mapagkakatiwalaan. Ako na lang ang kikilos. Hojun, Jiyun Fei. Mag-enjoy kayo ng ilang araw, malapit na ang katapusan ninyo. Basura, isang simpleng tala ng transaksyon ng armas, nabigo ka pa. Pinapakain ka ng imperyo para magpakatamad lang? Paumanhin, Commander, hindi ko inasahan. Nabiglang lalabas si Hojun. Kamakailan, aktibo ang Jinhai Group, kailangan tayo ang mauna. Hanapin ang lokasyon ng trader noon. Si Huojun ay hadlang, patayin muna siya. Opo. Ano ang kailangan mo sa akin? Yunfi, nitong mga araw na ito. Naisip ko ng mabuti, ako ang may kasalanan. Bilang iyong tiyuhin, nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Sana mapatavat Montag ako. Kung wala nang iba, aalis na ako. Nilason mo ako. AMEA, tangang babae. Paano ka masasatisfy kung hindi kita lalason? Lumabas ka. Ito ang babae. Paghandaan mo na mabuti. Huwag kang mag-alala, masarap ang babaeng ito. Ako'y mag-enjoy and gihusto. Hahaha.
Huo yun, panurin Montag lang. Kung paano abusuhin ang iyong babae. Tulungan mo akong i-track ang lokasyon ni Yonfei. Bilisan mo. Nahanap na, nasa Seaboard Hotel ang iyong madam. Anong ginagawa mo? Siyempre, naiinip ako, gusto kitang paglaruan. Lumayo ka, huwag mo akong galawin kung gagalawin mo ako. Hindi ka pababayaan ng asawa ko. Putang ina, nagpapanggap ka pa, sabihin ko sa iyo. Tulad mong babae, gustong-gusto mong matulog sa lalaki. Ngayon, bibigyan kita ng kasiyahan. Hahaha. Bitawan mo ako. Ang ingay mo, ang ganda ng katawan mo. Pagkakuha ko ng video, siguradong maraming manonood. Mabebenta ng mahal. Bitawan mo ako. Yonfei, ang lakas ng loob mo, ginagalaw mo ang babae ko. Hojun, tulungan mo ako. Sinisira mo ang plano ko. Gusto mong mamatay? Paano nangyari ito? Huwag kang mag-alala, nandito ako, okay ka na. Bastos. Sino ang nag-utos sa'yo nito, Bastos? Sino ang nag-utos sa'yo nito? Si Jijiaming, binayaan niya ako. Paabusuhin ang babaeng ito. Jijiaming. Siya na naman. Papatayin ko siya ngayon. Yonfei, halika na tayo. Hindi ba ito ang bobo at walang kwentang minero? Ang ganda-ganda ng suot ay. Pero kahit anong gawin mo, hindi mo may tatago ang pagiging hamak sa buto mo. Ang lakas ng loob mong pumunta sa ganitong okasyon. Ikaw, Kung ikaw nga nakapunta, bakit ako hindi? Bobo, ako, kahit papaano, miyembro pa rin ng pamilya G. Hindi mo ako mapapantayan. Tumingin ka nga sa mukha mo sa salamin. Bobo ka. Mazahul ka PASA bobo. Wala kang kwenta. Jijiaming, ito ay press conference ng G-Group. Hindi ka ba pinalayas na sa kumpanya? Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na, kung hindi, papatawag ko ang seguridad para palabasin ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ito ay ang iyong tiyuhin. Ganyan ka ba makipag-usap sa nakatatanda? Gago ka. Tanga. Sige, tawagin Montag. Puro reporters ang nandito. Kapag ginawa mo yan, sigurado ako bukas ng umaga. Puro negatibong balita ang tungkol sa'yo. Sisiraan ko ang pangalan mo. Hindi ka na makakabangon kalanman. Ikaw tuso at hamak. Yonfei, huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaang magtagumpay ang taong ito. Ngayong araw, para sa matagumpay na proyekto ni Boss G, may espesyal akong regalo para sa inyong dalawa. Hintayin nyo na lang ang mensahe. Jijiaming, ano na namang kalokohan ang gagawin mo? Hindi ko akalain na may ganitong klaseng tao sa G-Group. Iniwan ang Ginoong Wang, tapos nakipagtalik pa sa isang bobo at siga. Nabalif ka na ba? Hindi totoo yan. Ano ba ang sinasabi nyo? Ako ay. Walong haya. Tingnan mo ang ginawa mo. Mabuti pang mamatay ka na lang. Walong haya. Putang ina. Hindi ka o akalain. Nagagawin mo ang ganitong nakakahiyang bagay. Hindi yan totoo. Sasabihin ko sa inyo, malinis si Yonfei. Ang gago lang na ito ang nagtangka sa kanya. Akala mo ba may maniniwala pa sa'yo dito?
Di inaging kakolt ka lang. Hindi naman ibig sabihin, hindi ka na lalaki kapag inamin mo. Ano ba ang sinasabi mo? Ang tulad ni Junfei na maraming nakatali at madaling makuha kung mananatili sa pamilya G. Nakakahiya talaga. Kuya, para sa kapakanan ng pamilya, paalisin na natin siya sa pamilya. Ay Kao, walong haya. Ngayong araw, kailangan kong Subukan mo lang ulit siyang saktan, ipapahiga kita palabas dito. Umalis ka. HMP, sino ka ba para makipag-usap sa amin ng ganyan? uun ka. Isang lalaking umaasa sa babae para mabuhay. Kung wala ang pamilya G, wala ka. Baka. Nasa ilalim ka pa ng minahan ng carbon ngayon. Walang kinalaman si Hojun dito. Kung may problema kayo, sa akin kayo lumaban. Putanggina Montag. Ganito ka magtatanggol. Sa isang basurang minero, bulak ka ba o ano? Makinig ka. Gayon, pipili ka. Alis kang walang dala o hiwalayan mo ang walang kwentang ito. Et maglingkod kay Vangshe. Dahil tiyo at pamangkin tayo, binigyan kita ng pagkakataon dahil sa husay mo sa kama. Pag-alis mo sa pamilya G, pwedeng pagkakitaan mo yan. Gago ka. Ulitin mo iyang sinabi mo. Kahit 100 ulitin, wala ka pa ring silbi. Kundi pabigat sa babae. Ano, gusto mo akong suntukin? Anong klaseng tao ka? Walang kwenta. Lakas ng loob mo. Gayon ka o, tutatapuzin. Walang kakayahan. Umalis ka. Pakikinggan niyo. Si Yunfei ay akin. Kapag may narinig pa akong masamang balita tungkol sa kanya, ganito ang mangyayari sa inyo. Tara na. Ano pang hinihintay ninyo? Tumawag ng ambulansya. Sa susunod na araw, magkakaroon ng birthday party para anyayahan sina Junfei at Hojun. Sa oras na yon, ihanda mo ang mga tao mo. Para patayin si Huoyun. Magaling. Talagang ikaw ang pinakamahusay na hitman sa West Country. Sa tulong mo, wala talagang laban si Huojun. Ano pa ang magagawa niya? Ha ha ha. Boss G, sa 2 araw, Ay birthday party ni Miss Cheng. inaanyayahan kayo kasama si MR Hu. Ito ang invitation. CJ, Boss G, si Wangkang Aiza Samarin. SA birthday party. sasama rin siya. Ayoko siyang makita. Tanggihan mo na lang. HMP. Kahit ayaw mo, pupunta ka. Tatay, bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, hindi ko malalaman. Ang kalokohan mong ginawa, dahil SAyo, nabaon tayo sa utang na loob. Kayan gayon. Kailangan mong humingi ng tawad sa pamilya Wang. SA birthday ni Miss Cheng. Dapat kang humingi ng tawad. Kailangan mong pumunta. Tawa ko, hindi manika mo at lalong hindi. Gamit mo para magpasikat sa iba. Kalokohan. Anong kapatan mong magsalita sa akin ng ganyan? Sasabihin ko sa iyo, AME, sa pagkakataong ito, ayaw mo man o gusto, kailangan mong pumunta. Kung hindi ka susunod, wala akong magagawa kundi itali ka at dalhin sa pamilya Wang. Naiintindihan mo? HMP. Maging masunurin ka. Nagtataka ako kung bakit bigla akong nakakaamoy ng baho. Ikaf na naman pala, walang kwenta. Talaga, nakakadiri. Nagtataka ako kung bakit bigla akong nakakaamoy ng baho. Ikaw na naman pala, walang kwenta, nakakadiri. Talaga, nakakadiri. Siya at si G ay aking inimbita. Kung kayong mga basura ay narito, bakit kami hindi pwede? Gayon ay birthday party ni Miss Cheng. Ayaw mo bang bumili ng disenteng regalo? Ang regalo ni Boss Wang kay Miss Cheng ay isang sculptured ruby na nagkakahalaga ng 60 milyon. Kahit ibenta ka, hindi mo kayang bilhin. Tingnan mo, anong klaseng asawa ang nahanap mo. Wala man lang regalo, walang kwenta. Siyempre may regalo ako. Baka naman kung ano lang nakita mo sa kalsada ang dinala mo. Ang regalo ko ay isang bagay na walang katumbas na halaga. Kasabay lang sa daan, malapit na itong dumating. HMP, parang toto, hahaha, kaya Montag deng bumili. Nang ganito kamahal na regalo, AME,
parang araw na sumisikat sa kanluran. Ho-jun, huwag kang magsalita. Saan mo nakuha ang ganito karaming pera? Young Master. Miss Cheng, ito ay espesyal na. Ipinagawa ko para sa iyo mula sa ibang bansa, isang premium blood jade bracelet. Akala ka o ano, isang mamahaling regalo pala. Ito lang pala, kahiya-hiya. Ibigay kay Miss Cheng, talaga. Kahit ipamul sa Montag na lang kay Boss Wang. Ay masasaktan pa siya sa kagaspangan nito. Ito ay isang blood jade bracelet na walang katumbas na halaga. Kayang bilhin ang 3 lungsod, ang inyong pamilya Wang. Kahit isanlan ninyo ang lahat, hindi ninyo kayang bilhin. MGA ignorante. Isang sira-sirang bracelet, sinasabi mong katumbas ng 3 lungsod. Magsasabi ka na lang ng kung ano-ano. Baka naman pag iyan? Kalokohan. Ito ay tunay na blood jade bracelet. Kung may lakas ka ng loob, magpakita ka ng ebidensya. Huwag kang magpakalabis. Gusto mo ng ebidensya? Dilat ang iyong mga mata at tingnang mabuti. Gusto mo ng ebidensya? Dilat ang iyong mga mata at tingnang mabuti. Mga manggagawa ng karbon, ang galing ninyong magpangga. Meron pang sertipiko ng pag-verify. Baka pek yan? Kung totoo o hindi, ikaw na ang mag-imbestiga. Sige, para malaman mo ang katotohanan. Hindi pwedeng totoo ito. Pek ang sertipikong ito. Ninakaw mo yan sigurado. Huwag mong sisihin ang iba sa iyong kahinaan. Ganyan ka makipag-usap, Ji Chongshan? Ito ang napakagandang manugang mo, ipa-freeze ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Ji. Malaman ninyo ang kapalit. Kapag inaway ang pamilya Wang, Ang lakas ng loob mo, ganyan ka makipag-usap kay Boss Wang? lumuhod ka at humingi ng tawad. Gusto mong i-freeze ang ari-arian ng pamilya J. Subukan mo. Gagawin kong mawala ang pamilya Wang sa mundong ito. Gusto mong i-freeze ang ari-arian ng pamilya J. Subukan mo. Gagawin kong mawala ang pamilya Wang sa mundong ito. Sige, bibigyan kita ng gusto mo. Hoy, i-freeze ang lahat ng ari-arian ng pamilya G. Boss Wang, may mga patakaran ang bangko. Wala kang karapatang gawin yan. Alam Montag ba kung sino ako? Ganyan ka makipag-usap? Ayaw mo na bang magtrabaho sa bangko? Alam ka kung sino ka, pero sino ka ba talaga? Sinong nag-utos sa'yo na awayin? Ang taong hindi mo dapat inaway. Kung manggugulo ka pa, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ano? Hindi mo kaya i-freeze ang ari-arian ng pamilya J? Mukhang mahina ang kapangyarihan ng pamilya Wang. Huwag mong isipin. Na dahil nakasama mo si Chen Jianghe, ay makakapanggulo ka na sa Hangzhou. Ngayon pa lang, ipapakita ko sa iyo ang aking kapangyarihan, sugod. Ngayon pa lang, ipapakita ko sa iyo ang aking kapangyarihan, sugod. Huojun, ang galing mong lumaban di ba? Sa susunod na taon, anibersaryo ng iyong kamatayan. Titignan ko kung kaya mo. Ipapanood ko sa iyo, sa iyong huling sandali. Kung paano mamamatay ang babaeng yan. Huwag kang mag-alala Yunfei, nandito ako. Walang makakapinsala sa iyo. Ngayon ka pa nagpapakitang gilas. Zugot. Ho-jun, ingat. Yanfei, Sumuko ka na, kung hindi papatayin ko siya. Huwag mong sundin Ho-jun, huwag mo akong intindihin. Sumuko ka na lang, kung hindi, papatayin ko siya. Huwag mong sundin ang sinasabi niya, Ho-jun. Huwag mo akong intindihin. sumuko ako. Panaginip mo yan. Huwag mo akong galitin, alam mo ba, sa mga nakaraang taon, ang aming pamilya Wang sa Hangzhou ay may suporta mula sa mga dayuhang puwersa. Dayuhang puwersa. Sino ang tinutukoy mong dayuhang puwersa?
Mayan. Nakatakas silang dalawa, pero sa susunod hindi na sila makakatakas. Yunfei. Tara na. Mian, siya kaya yon? Nakakainis, nakatakas na naman sila. Sa susunod hindi na sila makakatakas. Doktor, kamusta na ang asawa ko? Huwag kang mag-alala, Emarhu. Ligtas na ngayon ang iyong asawa. Salamat, Doktor. Mga basura. Huwag ninyong sasaktan si Yunfei, babayaran niyo ito ng dugo. Ipapaalam ko sa inyo ang kahihinatnan ng pagsakit kay Yunfei. Huojun, hayop ka. Kung hindi kita papatayin, hindi ako tao. Tama, sina Huojun at Ji Yunfei. Mga hayop na yan. Walang makakatakas. Mukhang oras na para humingi ng tulong sa taong yon. Boss Wang, hindi mo ba ibig sabihin si makipag-ugnayan ka kay Lolo Shi? Humingi ka ng tulong sa kanya. Aray, Yung master, pumasok na sa bansa si Lolo Shi. Ang bilis nila kumilos. Bukod pa rito, naghanda ang pamilya Wang ng salusalo para sa kanya. Inanyayahan ang mga pinuno ng bawat pamilya sa hangshu na dumalo. Gusto kong makilala. Kung sino talaga itong si Lolo Shai. Oras na para lumabas ang ahas. Ikalat mo ang balita na sasali din ang War God sa salusalo. Opo, young master. walang kwenta. Hindi mo pa nagawa ang simpleng trabaho. Ano pa ang silbi mo sa imperyo? Paumanin, Komanda. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, babawi ako. Sige na, hayaan mo muna siyang magpakasaya. Ang matagal nang nawawalang War God ng China ay muling lumitaw. Bibigyan kita ng huling 10 araw. Kung hindi mo siya mapapatay, maghanda ka na para sa sarili mong libing. Opo. Halika. Narinig nyo na ba ang salusalong ito? Ang unang mandirigma ng Sina ay darating din. Talagang astig si Boss Wang. Kahit na isang taong kasing importante na mandirigma ay kaya niyang tawagin. Kapag yumaman ka na, isama mo ako. Boss Wang, sana ay alagaan mo ako. Alagaan mo ako. Ji Yunfei. Ngayon ay ang welcome party ni Shai. Dinala mo itong nakakadiring insekto. Gusto mo lang ba kaming guluhin? Nadumihan ang ating mga mata. Ako ang unang mandirigma ng China. Hahaha, siya na ay unang mandirigma. Unang insekto siguro ay grabe na ang pagiging delusional. Walang hiya, walang kwenta, sa aming pamilya Ji. Ang tagal mong naging palamunin, matigas pa rin ang mukha mo. Hindi ka man lang nag-isip sa sarili mo. Talagang nagpapanggap ka na mandirigma. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Ako talaga ang mandirigma. Hahaha, kung sinasabi mong ikaw ang mandirigma. Bibigyan kita ng malaking regalo bilang host. Kung ikaw ang mandirigma, inumin mo itong Wang Special Brew kung ikaw ang mandirigma. Inumin Montag itong Wang Special Brew. Sobra na kayo. E di ikaw ang uminom para sa kanya. Ikaw. Kung hindi ako inom, ano ang gagawin mo sa akin? Ayaw ng mabuti, gusto ng masama, ay sinaktan mo ako. Pagdating ni Shaye, malalaman mo kung sino talaga ang may kontrol sa Tsina. Isang maliit na siya lang, hindi karapat-dapat sa aking atensyon. Nagmamalaki ka, hindi ka natatakot na tamaan ng kidlat, walang kakayahan. Sino ka ba para magpanggap na mandirigma? Isa ka lang aso, hahaha. Sasabihin ko sa iyo, bukod sa pagiging unang mandirigma ng China, ako rin ang tagapagmana ng Jinhai Group. Sino ang hindi nakakaalam, ang pamilya Huo ng Jinhai Group? Ang pinakamalaking pamilya sa Tsina. Paano ka magiging tagapagmana? Itong basura, huwag kang magpahiya dito. Tama. Bakit siya nandito? Shaye, ay, sa wakas dumating ka na. Halika, umupo ka sa pinakamagandang upuan. Haha, waiter, ano pa ang hinihintay mo? Bigyan mo si Shaye ng pinakamagandang alak. Ikaw pala si Shaye.
Ang aking walang kwentang kapatid, hindi ko inaasahan na makikita kita pagkatapos ng ilang taon. Ganon ka, PRin, walang kwenta. Pero malaki ang swerte mo. Noong mga panahong iyon, ginawa ko ang lahat. Pero hindi kita napuksa. Ano? Talagang basura ito? Tao ka pala ng pamilya Huo ng Jin Hai Group? Ho Chong, ikaw ba yung nagnakaw ng mga gamit noon? At pumatay ng 100,000 sundalo? Oo, ano naman? Gusto mo bang makipagpatayan sa akin? HMPH, wag kang magpaloko. Sa mga taon kong nagbibenta ng armas, marami akong naging koneksyon. Kahit yung mga gago sa kanlurang bansa, natatako sa akin. Sa mga taon kong nagbibenta ng armas, marami akong naging koneksyon. Kahit yung mga gago sa kanlurang bansa, natatako sa akin. Payo ko sa'yo, bago ako kumilos, ibigay mo na ang posisyon ng tagapagmana ng pamilya Huo. Tapos, mag-impeke ka at umalis. Kung hindi, ipapadala kita sa mga kasamahan mo sa kabilang buhay. Ngayon, gagamitin ko ang buhay mo para ialay sa 100,000 sundalo na nasa langit. Basura ka pala, ang pangit lang na anak ka ng iba. Paparilin kita ang gayon din. Di mo na kailangan pang galawin ni Shie. Ano ka ba? Umalis ka. Gusto mong mamatay? Gayon na. Dai ka alis ng buhay. Huwag. Gago ka. Kung papatayin mo ako ngayon, di ka rin makakaalis ng buhay. Akala mo ba papasok ako sa ganitong party ng mag-isa? Ano ang ibig mong sabihin? Mga tao, paligiran niyo ito. Walang dapat makaalis. Mga basura kayo, gusto ninyo akong patayin? Ngayon, handa ka nang mamatay para sa mga kasalanan mo. Handa ka na? Mamatay ka na? Ingat. Huwag kang lalapit, o babarilin ko ito. Eh, di pa kawalan mo si Yunfei. Akala Montag beatanga ako? Umatras ka, hayan Montag kaming umalis ni Shie. Shie, umalis ka na. Sige. Hayaan niyong umalis. Gago ka. Gayon, talo ako. Sa susunod, mahuhuli kita. At papatayin kita. Dai KO akalain na ikaf pala ang wagat. Lalong sumasaya ito. Yunfei, tingnan mo ang dala ko. Para sa'yo, masarap ito. Yanfei. 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 Ji Yunfei, nasa akin gayon ang babeng yan. Kung gusto mo siyang iligtas, pumunta ka mag-isa sa abandonadong gusali sa kanlurang subur. Kung maglalaro ka, bukas, makikita ng buong mundo kung paano mamamatay ang babaeng ito. Gago. Sabihin ko sa'yo kung gagalawin mo siya kahit isang beses. Papatayin kita. Tingnan natin kung sino sa atin ang mas malupit. Yanfei. Ho Jun, bilisan mo, wag mo akong intindihin. Tumahimik ka, babae ka. Kung magsasalita ka pa, huhubaran kita. Binabalaan kita, huwag mo siyang galawin. Kung gagalawin mo siya, papatayin ko ang buong pamilya mo. Gagalawin ko siya. Ano ngayon? Kung gusto mo siyang iligtas, pwede. Pero kapalit ang buhay mo.
Ang buhay ko. Hindi mo kayang kunin. Huwag mong isipin na dahil inampon ka ng pamilya Huo, naging mataas ka na. Isa ka lang taong hindi mo man lang alam kung sino ang tunay mong ama. May lakas ka pa, ulitin mo. Sage, kahit 100 beses. Ta ako ni siya. Si Shai. Hindi ko siya pinapansin. Alam Montag pa kung sino si siya? Siya ang pinakamalakas na mandirigma sa Huatia. Kapag minura mo si Shaye, minura mo ang mandirigma. Hindi ko maalala kung kailan ko. Inaalagaan ang dalawang tulad ninyo. Malapit ka nang mamatay, matigas pa ang mukha mo. Teka, Natakot ka na? Gapang ka rito, magmano ka ng 2 beses, baka sakali. Sa harap ng babaeng ito, bigyan kita ng disenteng kamatayan. dilatan mo ang mga mata mo, tingnan mo ng mabuti ito. Gapang ka rito, magmano ka ng 2 beses, baka sakali. Sa harap ng babaeng ito, bigyan kita ng disenteng kamatayan. Dilatan mo ang mga mata mo, tingnan mo ng mabuti. Ano ito? Jedi na may disenyong dragon. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng maging mandirigma. Aray. Teka. Ta ako ni siya. Kapag minura mo si Shaye, minura mo ang mandirigma. Teka. Ta ako ni siya. Talagang mga walang kwenta ang pamilya Wang. Dapat noon pa ibenta ang mga baril na iyon. Ni hindi nila mapatay si Huojun. Ilang araw nang nagtatago sa ibang bansa, tapos tinalikuran pa ng sariling tauhan. Ang sikat na si Shaye. Hindi naman pala gaanong kalakas. Huwag kang lalapit. Hindi ko inaasahan na ikaw pala. Ang bilis Montag. Kung lalapit ka pa ng isang hakbang, babarilin kita. Kung babarilin mo ako ngayon, sigurado ako na hindi ka makakalabas ng kwartong ito. Ano ba talaga ang gusto mo? Huwag kang kabahan. Narito ako para makipag-usap sa iyo. Noong naran, ang ideyo ang nagay sa'yo para palitan ang armas ng tropa ni Huojun. Pero niloko Montag rin sila. Basta sabihin mo lang sa akin kung nasaan ang mga armas na yon. Tutulungan kitang alisin si Huojun. Deal? Magandang pakikipagtulungan. Ano yan? Sino nag-text? Ah, wala. Spam lang. Oh, Yunfei, naalala ko bigla. May asikasuhin ako. Punta muna ako. Ang tagal kong naghintay, dumating ka rin. Akala ka o hindi ka na darating. May inaalagaan akong si Yunfei, walang time sa kalokohan mo. Kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Yung mga armas na itinago ni Ho Chong noon, hindi mo ba gustong malaman kung nasaan? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung wala kang sasabihin, alis na ako. Alam ko na ang tunay mong pagkatao. Huwag ka nang magpanggap. Basta tanggapin mo ang kondisyon ko. Sasabihin ko lahat ng gusto mong malaman. Anong kondisyon? Maging boyfriend mo AKO. Impossible. May asawa na ako. Miss Cheng, maging disente ka naman. Huwag kang magmadaling tumanggi. Mas maganda ako kaysa kay Jionfei. At mas matutulungan kita. Tayo ang bagay.
Yunfei, bakit nandito ka? Ito ba yung importanteng bagay na sinasabi mo? Mukhang, ako ang nakakaabala sa inyo. Yunfei, teka. Hindi mo naiintindihan ang nangyayari. Bitawan mo ako. Nakita ko na ang ginagawa nyo. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Yunfei, kumalma ka. Pakinggan mo muna ako. Pareho lang naman tayong napapanggap na mag-asawa. Maghanap ka ng ibang makakadate mo. Yunfei, nagkakamali ka. Ako ang pinakamagaling na mandirigma ng Huaxia, pero noong nakaraan. Si Huo Chong ay binayaran ng kalaban, pinalitan ang mga armas. Kaya namatay ang 10,000 kong sundalo. Hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin. Kung nasaan ang mga armas na yon. Ngayon, pumunta si Chen Xiao para makipag-usap sa akin. Tungkol din sa bagay na yon. Totoo. Sumpa ko, totoo. Sige, paniniwalaan kita ngayon. Pero kung niloloko mo ako, hindi kita patatawarin. Sage, Yanfei. Hindi ko kailanman gagawin ang isang bagay na makakasakit sa'yo. Ang babaeng si Cheng Xiao na ito. Nagloko ka PASA akin. Pagkatapos kong tapusin ang dalawang ito, ikaw naman ang susunod. Oy! Papatayin ka o kayo. Yunfei, kumanda ka. Hojun, ano ang ginagawa mo? Bakit ang bilis mo magmaneho? May sumusunod sa atin. Yunfei, kahit anong mangyari. Huwag kang bababa. Hojun, ano ang gagawin mo? Delikado sa labas? Huwag kang mag-alala, wala akong mangyayari. Hindi ka ba makakatakas? Tingnan natin kung saan ka pupunta. Alam ko na ikaw ito. Pinilit mo akong pumunta dito. Hindi lang para patayin ako, di ba? Akala ka o matalino ka. Alam mo ba kung saan ito? Ito ang armory na pinaghirapan hanapin. Ni Cheng Xia at Montag. Marami kang nasaktan, wala ka bang konsensya? Konsensya? Ikaw ang dapat magsalita ng konsensya. Kayo NGM tropa Montag. Mga walang kwenta. Gago. Ngayon, kung hindi kita papatayin, hindi ako karapat-dapat sa mga tropa ko. Ano, nanaginip ka? Malapit ka ng mamatay. Dapat mong ibigay ang Dragon Jade at ang posisyon ng tagapagmana. Panaginip mo lang. Kayong mga ito lang, gusto nyo akong talunin. Walang utang na loob. Tropa, zugot. Walang utang na loob. Tropa, zugot. Huwag. Lumabas ka. Hojun, Huwag kang gagalaw. Kung lalapit ka, babarilin ko siya. Walang kwenta ka. Kung lalaban ka PA, babarilin ko ang babaeng ito. Hojun. Sige, papayag ako. Pakawalan mo si Yunfei. Walang kwenta ka. Mukhang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Nagkakondisyon ka pa sa akin? Kapag nasaktan mo si Yunfei, hindi ka alis dito ng buhay. Haha, nagbago na ang isip ko. Ngayon, hindi lang ang Dragon Jade ng Hu family ang gusto ko. Gusto ko ring lumuhod ka sa harap ng babaeng ito. At dumaan sa ilalim ng hita ko. Ngayon, hindi lang ang Dragon Jade ng Hu family ang gusto ko. Gusto ko ring lumuhod ka sa harap ng babaeng ito. At dumaan sa ilalim ng hita ko. Grabe na ang pagmamalabis mo. Maniwala ka ba na gagahasain ko siya at papatayin sa harap mo ngayon? Ikaw. CJ. Pumapayag ako. Huwag mong pakinggan, huwag. Akala ka OBA wala kang kwenta. Gayon may ganito ka palang araf. Hindi mo ba sinasabi na ikaw ang pinakamalakas na mandirigma sa Huaxia? Simula ngayon, ako na lang ang magiging tagapagmana ng pamilya Huo. Ako na lang ang magiging mandirigma. Panaginip lang yan.
Ikaw ang nagpili sa akin. Huo Yun, Makengat Ka. Ikaw ang nagpili sa akin. Huo Yun, Makengat Ka. Ano ba ang nangyayari sa babaeng to? Buti na lang okay ka. Ikaw, bakit ka nandito? Kasi gusto kita. Commander, hindi ko matatapos ang misyon ko. Huwag mong isipin na palagi kang magiging swerte. Susunugin ko na ang armory, gusto kitang isama sa kamatayan. Tingnan natin. Sino ang mas mabilis, ikaw o ang baril ko? Walang dapat mabuhay. Opo. Umuwi na tayo. MR Huo, ayon sa utos mo. Lahat ng ari-arian ng pamilya Wang at ang personal na ari-arian ni Hu Chong ay naidonate na sa orphanage. Alam ko na. May isa pang bagay. Sabihin mo na kung ano. Nalaman ng commander ng kalaban ang pagkamatay ni na Ho Chong at Cheng Xiao. At ang balita tungkol sa mga armas, natatakot sila sa paghihiganti mo. Nagpadala sila ng liham ng pagsuko, handa silang sumunod sa Huatia. Sa wakas, mapapatahimik na natin ang kaluluwa ni Kuya G. Dalhin niyo ang mga tao, sasama kayo sa akin. Opo. Ho Jun, ngayon ang aking inauguration. Bakit mo dinala ang mga tao? Siyempre para suportahan ang asawa ko. Anong asawa? Babalaan kita, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sige, huwag kang mag-alala. Walang kwenta, ngayon ay espesyal na araw para sa pamilya G. May mukha ka pang pumunta. Walang kwenta, ngayon ay espesyal na araw para sa pamilya G. May mukha ka pang pumunta. Nanay, Tumahimik ka, walang utang na loob. Bastos. Huwag mong bastusin ang binata at ang may bahay. Anong binata ang isang mahirap? Ikaf. tama na, nanay. Seremonya ng aking pagsasali ng tungkulin ito. Hindi bagay na humarang ka rito, di ba? Ang galing ko talaga, nag-alaga ako ng isang walang utang na loob. Hintayin ninyo, hindi ko hahayaang. Kayong mapasakamay ng maayos ang pamilya G. Humph. Yun, Faye, maghintay tayo ng isang tao bago umalis. Alaynan. Isang walang kwentang tao lang, ang yabang pa. Visit. Siya ang unang mandirigma ng Huatia, ang puno ng pamilya Huo. Kayong mga bulag at tangang. Ang lakas ng loob niyong insultuhin siya? Director Chen, siguradong. Niluluko ka nitong bastos na, 2. Visit. Siya ang unang mandirigma ng Huatia, ang puno ng pamilya Huo. Kayong mga. Bulag at tanga. Ang lakas ng loob niyong insultuhin siya? Director Chen, siguradong. Niluluko ka nitong bastos na, 2. Hindi makarungan to. Tatay, tumigil ka na. Maraming tulong na ibinigay si Ho Jun sa pamilya G. Anong karapatan niyong husgahan siya? Walang hiya ka. Kumakampi sa labas. Sa'yo pa gustong maging puno ng pamilya G? Kung gusto mong pamunuan ang pamilya G, sige. Ibalik mo ang mga nawala sa amin, doble. 300 milyon. Sinasamantala mo kami. Kung hindi mo kaya kumita ng 300 milyon, paano ka? Magiging babae ng pamilya G? Mga sakim, hindi ko nakita. Ang mga taong kasuklam-suklam tulad ninyo. Hindi kayo karapat-dapat maging magulang ni Yon Fei. Dito pa kayo nagwawala. Tumahimik kayo. Huwag niyong isiping dahil marami kayong tao ay pwede na kayong magwala dito. Lumabas kayo. Ang apelido dito ay Jai, hindi Huo. Simula ngayon, ito ay Hu. Ang apelido dito ay Jai, hindi Huo. Simula ngayon, ito ay Hu. Kailan PA naging Huo? Hindi ko alam,
Yan. Oh, Jun, huwag kang magsinungaling. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang mag-aksaya ng oras? Yunfei, maniwala ka sa akin, ako na. Ang bumili ng G Group mula ngayon. Dito ay magiging Hona ang pangalan. Hahaha, ay, sabi nitong batang ito, sira ba ulo? Huojun kung may sakit ang utak mo, magpagamot ka. Puro ka na lang zatzat. Sinong niloloko mo, Montag? Kung totoo ang sinasabi ko, malalaman nyo rin mamaya. Hoy, Ginoo, malaking problema, ang Jinhai Group, ang Panginoon ng Hu family, si Huojun. Linili ang ating kumpanya, sinong sinasabi mo? Si Huoyun, Huoyun. Hihi, ay, Panginoon Hu pesensya na. Kami ang may kasalanan. Malabo na ang mata, bulag, ang aming anak na babae, kayang. Magkaroon ng isang mabuting manugang na tulad mo, ay isang karangalan para sa aming pamilya. Ang Hu family ay hindi kailangan ng mga parasito na tulad ninyo. Mula ngayon, kayong dalawa ay pinapalaya sa G family. At hindi na kailanman babalik sa Hangzhou at si Yunfei. Ang bagong Panginoon ng G family ngayon. Ang lumaban kay Yunfei ay lumalaban sa aking Hu family. Ay, bigyan nyo kami ng isang pagkakataon. Tayo ay pamilya. Hindi ba kayo alis? Nakikiusap kami sa iyo, kahabagan mo kami. Yunfei, hindi ba natin pwedeng gawing totoo ang pagpapanggap? Alaynan. Tamad na baboy, tumatama na ang araw sa puwet mo, hindi ka pa bumangon. Ano, pagod ka ba kagabi? Ang bastos mo. Tumayo ka na, dadalhin kita sa isang lugar. Saan? Sumama ka sa akin pabalik sa Hu family.